85 pesos na daily wage hike. Yan ang ipapatupad ng pamahalaan para sa mga minimum wage earners. So, pagkatapos ng wage hike, minimum pa rin. Pero hindi ito isang bagsakan lang ha, kundi hahati-hatiin pa sa dalawa ang implementasyon ng dagdag sahod. Para sa ilang mga labor groups, tila insulto daw ito sa mga manggagawang Pilipino. Magkano nga ba hinihingi nila? 200. At ang binigay 85, 2 gives pa. 2 gives. Oo. Pero sabi naman nila, mabuti na sa wala. Tingnan natin, parang barya lang, wala pa. Mas mahal pa yung parking fee. Ah? Oo. Mas sa 2 mahal pa yung gives. 1 litro ng diesel. Mula 695 pesos, aabot na sa 780 ang daily minimum wage. Pero giit ng mga manggagawa, malayo pa rin ito sa livable standards. Lalo na sa gitna ng mataas na presyo ng pagkain, pamasahe, kuryente at iba pang mga gastusin. Panawagan ng ilang grupo, itaas na sa 1,200 pesos ang daily minimum wage sa bansa. Pero ayon po sa business sector ha, hinay-hinay lang kasi maging sila daw ay hirap pa rin makarecover sa pagsipa ng presyo ng logistics, langis, kuryente na may malaking dagok na naman sa kanilang negosyo. Kaya ang tanong, paano babalansin ang panawagan para sa mas makatarungang sahod at ang pangambang baka mas malugi naman ang mga negosyo at mawalan ng trabaho ang ilang manggagawa? Do you expect layoffs? Dako, teka, ito po ha, para himayin ang isyong ito, makakausap po natin ngayon sa studio si Leody de Guzman, chairman ng Bukluran ng mga Manggagawang Pilipino. Welcome to Memo po. Maraming salamat sa pag-iimbita, Corina. Opo. Ayon sa DOLE, historic. Historic yung 85 pesos na daily wage hike sa Metro Manila. Oo, 50 pesos lang pala yung ipinatupad noong 2025. Meron pala nung 2025, so nagiging yearly, Leody. So baka naman next year, 200 nang ibigay. Ayun ang maganda. Oo. Ano po ba yung mekanismo? May mekanismo po ba na inaasahan ang mga manggagawa sa wage hike? Yung mekanismo nila sa pagkataas ay yung dialogue, tripartite meeting ng labor, ng gobyerno, ng big business, ng mga business. Yon, pero laging talo dyan ang mga manggagawa dahil madalas nagkakasundo agad yung gobyerno at saka yung negosyante. Kaya sa botohan, talo, nag-iisa siya Ayun. Sana ang pag-isipan ay ano yung pangailangan talaga ng mga manggagawa. Dahil bakit laging minimum? Binanggit mo kanina. Bakit minimum? Samantalang ang pagpapatrabaho naman nila sa mga manggagawa ay laging maximum. At laging isinasagad nila yung pagtatrabaho ng mga manggagawa para abutin daw yung productivity. Right. Pero ginawa naman ng mga manggagawa yung productivity. Pero ang problema, yung katumbas na sahod, hindi ibinibigay. Actually, may data nga kami na mula 2012 hanggang 2022, 10 years, sa nakaraang 10 years, umakyat ng halos 40% ang productivity ng mga manggagawa. Pero wala pang 20% ang itinaas ng sahod. Yung ganon, hindi fair Nami-measure pala yun, yung productivity ng manggagawa nationwide. Meron silang research na ginawa. I see. So umuobra naman po yung overtime pay? Pwede naman yung overtime pay, pero dapat mas mataas. Kasi nakakumpara yan doon sa kung ano yung sahod mo 30% nung yung sahod. Kaya kung maliit yung sahod, di maliit din ang 30% ng overtime pay. Premium. Kasi hindi ba pinag-usapan natin kanina, Willard, sa renta ng bahay o sa renta ng espasyo, wala kang magagawa, talagang nasa batas na every year is 10% increase in rent. So, kayo po ba ay nananawagan na dapat may ganun din? Meron po bang peg sa ibang bansa? Hindi lang ganun Kasi ang problema natin, hindi naman yearly ang pagtaas ng presyo ng bilihin Minsan linggo-linggo ang pagtaas ng presyo ng gasolina, ng kuryente, ng pagkain. Pero walang ganung kaakibat. At may batas tayo na hindi pwedeng humingi ng dagdag na sahod ng twice a year. Isang beses lang. Hindi pwedeng 2 beses ang pag-increase. Pero yung presyo ng bilihin, ng gasolina, kahit linggo-linggo, pinapayagan kasi deregulated. Walang regulasyon. Pero may regulasyon sa pagtaas ng sahod. Kaya unfair talaga Talo yung mga manggagawa. Hindi kaya pwedeng depende sa kinikita ng kumpanya. Halimbawa, small, medium scale. Maasahan natin na hindi nila kakayanin.
Pero kung medyo malalaking kumpanya, blue chip, at saka nag-announce pa sila Earnings. ng... Ha? Mga earnings, profit. Oo, ng earnings sila, depending on their tax declarations. Hindi ba dapat yung minimum wage taasan? Dapat naman taasan, ano? Pero dapat, ang pinaka-basic niyan, yung needs ng mga tao. Yun ang pinaka-parang kailangan kaagad na ma-resolve. Bukod pa yung pagtaas pa. Kung pagtaas pa, ay pwede yung kumikita yung kumpanya. Dahil nasa konstitusyon naman yun, na dapat equal share sa fruit of production Correct. ang nakasulat. Pero hindi ganun eh. Ang pagbabigay ng sahod dito sa atin ay nakabatay sa kung ano lang yung kailangan mo na para mabuhay ka at makabalik. Hindi sa halaga ng iyong na-produce sa maghapon. Yun yung problema. Parang sahod lang na minimum para mabuhay ka, para makabalik ka sa trabaho kinabukasan at maglikha uli ng produkto. Pero may dagdag naman sila eh. Buhayin mo yung anak mo para pag nawala ka na, may panibagong manggagawa silang magagamit. Doon mo sila mag-isip? Talaga ba? Panatiliin natin silang mahihirap para meron pa rin tayong pwedeng Abusuhin. gawing alipin. Ay, nako. At itong ang 85 peso na wage hike na in-announce, Calio de Corina, gagawin pa in 2 tranches. Yung 60 pesos ngayong July at yung 25 pesos sa January 2027 pa. Ano ang tingin ninyo, Calio, dito sa at yun ang ganitong sistema? nakapagdagdag ng insulto. Yun ang nakapagdagdag. Ang liit na nga, hinati pa. Eh, may kantsaw nga yung mga manggagawa na hindi naman pwedeng kalahati lang ang bayad sa kuryente. Puputulan ka eh. Hindi naman pwedeng gasolina eh, kalahati lang. Hindi ka kakargahan. Pero yung sahod ay hinati pa na napakaliit. Malayo yan doon sa halagang nakuha ng mga negosyante sa sahod ng mga manggagawa dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina, ng pagkain at kuryente sa nakalipas sa isang taon. Kulang yun. Okay. Mas malaki pa yung nakuha nila at nabawas nila. Kaya lumiit na nag-deteriorate yung sahod ng mga manggagawa sa totoong halaga. Yung dating 695, parang 510 lang. Yung totoong halaga niya, yung real wage. Right. Real wage. Considering inflation. Oo, dahil sa presyo, inflation. Lahat. Okay, ano po ang computation ngayon? I mean, para sa isang manggagawa na mabuhay, ang sabi mo ng 2 anak, tapos mag-asawa, renta, kuryente, magkano po isang buwan ang kailangan? Pang-5 yung akin nabasa eh. Pang-5 membro ng pamilya, may Yes. 3 anak. Okay. 1,312. Ngayon, yun yung living wage. Wow. Kaya malayo. Oo, malayo, Malayong-malayo sa Kaya naghihigpit talaga ng sentron yung mga manggagawa. Kaya nasabing, ang maliit at insulto dahil hinati pa yung pagbibigay. Malayo din yan doon sa hinihingi namin na sahod, no? Na dapat ganun nga kalaki ang halaga. Yun. Ipoprovide naman ng mga manggagawa yung production eh. Nagagawa naman nila. Bakit hindi i-provide yung basic needs, yung makakabuhay, yung living wage na nakasulat sa ating konstitusyon? Living wage. Yung talagang... Hindi living wage. Oo nga parang death wage. Oo. Pero tama si Calio na kailangan ang unang basihan is how can a family of 5 survive? Oo, hindi ba? Parang kaya pala insulto ang tingin po ninyo doon sa itinaas. Saka ko rin na yung sinasabi lang nalulugi. Alam nilang hindi eh. Depensa lang nila yon. Dahil yung maliliit, exempted naman sila eh. Yung, lalo yung micro business, mga barangay micro business enterprise, discounted yan. Exempted yan. Talaga sa minimum wage. Yung mga micro retail, Exempted yan. pala. Halos 85% ng mga establishment sa NCR, exempted. Ay? Kaya Ganun pala yun. alam nila yan. Kaya nilologic lang nila na malulugi kami kasi mababawasan kami. Pangalawa, hindi naman itatago ng mga manggagawa yung perang sweldo na dinagdag, na itatago, ibabaon sa lupa. Hindi naman ganun eh. Ibabalik din yan sa kanila dahil bibili ng mga produkto yan. At yan ay ibabalik na para yung produkto halagang 50, gagawin lang 85. Pero 50 lang yung nabili ng mga manggagawa dahil papatungan ng interest, nagiging 85. Mababawi nila yung 85 na binigay nila sa mga manggagawa. Parang Pasko, di ba? Pagka Pasko,
pagka may pera yung mga manggagawa, sumisigla yung ating ekonomiya dahil nagkakaroon ng kakayanan ang mga manggagawa na bilhin yung mga basic needs nila na hindi magawa dahil sa mababang sahod. Parang makakatulong ito sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Sa bagay, totoo din yun. Ano? Makakapagbakasyon sila kahit na isang beses sa bawat 5 taon. Iikot ang pera sa ekonomiya Correct. natin. Oo, ganun. They cannot save. Wala silang kakayanang mag-ipon eh. Yan. Kasi lahat lumalabas. Oo, walang savings, tapos nababaon pa sa utang. Yes, nababaon sa Kulang ang utang. pera. Oo. Tsaka maraming mga bagay sa batas ang hindi pinapaalam sa maliliit na tao. Na kunwari nasa batas, pero wala naman silang knowledge or access. Sa barangay na lang po, hindi ba? Yung Correct. pinakamaliit. Wala daw budget para ibigay yung mga pribilehyo ng mga mahihirap. Pwede ba yun? Ang masakit pa niyan, yan ay sa NCR. Cheng. Sa NCR yan. 85. Pag yan ay tumawid ng Laguna, ng Bicol, ng Cebu, ng Mindanao, mas bababa pa yan dahil doon sa provincial rate. Na yung mga nandoon ang higit na nangangailangan ng dagdag na sweldo. Dahil doon sa provincial rate. Kaya may panawagan din kami yung dapat buwagin na talaga yung Regional Wage Board. At ibalik yung dating kalakaran dati na pagka nagtaas sa Metro Manila, nationwide. Yung nationwide ang increase, hindi per probinsya. Hindi naman kailangan pare-parehong level, pero dapat meron din sa ibang bahagi. Dapat pare-pareho eh. Dapat Kasi nagawa pare-pareho. natin eh. Bago ang Herrera Law, yung wage rationalization law yata ang tawag doon. Bago yon, noong 1989, ang sahod natin pantay-pantay. Kung ano sa Metro Manila, ganun din sa probinsya. At umunlad naman ang mga big business, ang mga negosyante, no? Umunlad naman, di ba? Correct. Pangalawa nga tayo sa buong Asia sa pinakaunlad ng ekonomiya. Sa panahong ipinatutupad ang national wage. Kasi si Senador Herrera ay labor leader noon. Kaya Senador Leody in 2028. Tanungin na natin, anong balak niyo, Calyodi, sa 2028? Pinag-iisipan ba yan? Mabigat ang labanan dyan. Kasi wala Pera-pera po, eh. Pero wala po ba talagang pera-pera Oo. ngayon sa eleksyon, Oo. sa kampanya. Pero meron po ba kayong representasyon na sapat sa Kongreso? Maraming mga party list na Okay. nandoon. No? Nandiyan si Eli San Fernando na walang tigil na kinakampanya yung pagbuwag sa provincial, sa Regional Wage Board. Pero siyempre, ilan lang yan eh. Sa 200, ilan ba yan? 254? 300. Ay, kung kayo 5 lang o 10 lang, pag nagbotohan yan, kahit anong ganda ng iyong paliwanag. Barkada nila lahat ng mga Oo, negosyante. hindi naman tayo nabubuhay sa pwersa ng katwiran eh. Param yan eh. Ayun. Yun ang problema natin. Hindi nag-uusap sa kung ano ang tama at mali. Naku, Kasi- kailangan bumalik si Calyodi sa atin. Ang dami natin pag-uusapan. Oo. May labor laws pa. Saka legislated wage hike, bakit di umuusan? Oo. Hindi mailarga-larga. Sana nasa Senate na dapat eh, di ba? Oo. Okay na eh. Naharang pa rin. Hindi ko lang alam kung nag-usap yung Congress at saka yung Senate na mag-away tayo para matapos yung 19th Congress nang hindi na ipapasa. Ang masakit pa dito, yung mga balita ng pagnanakaw na bilyon. Iyon ang masakit. Imbis na ibigay na lang sa mga Ano ba yun? tao. Maleta. Yun ang... So hindi ko kayo inuurot ha. Baka sumali kayo sa rally. Okay. Kala ko, ilipihit mo na yung usapan. Hindi po. Baka ma-inciting to Ayun, ako. okay. Inciting to reklamo. Maraming salamat po sa inyong oras. Buklura ng mga manggagawang Filipino Chairperson Calyodi de Guzman. Thank you po. Thank you, Ren. Thank you.